Nako, eto madaming matutuwa dito sa isinusulong ni Sandro. Bakit ho, mga kababayan? Isinusulong ni Sandro Marcos ho, mga bossing, yung pagtanggal ng travel tax. Nako po. Oho, no? Madami pa naman sa mga kapwa natin Pilipino yung mahilig mag-travel-travel. Oh. Kaya lang ang pinoproblema nila kapag ka nandoon na sa terminal. Magkano? Nung dati, nandiyan ako sa Pilipinas, kung di ako nagkakamali, ang binabayaran ko kapag nagta-travel, 1,650, something like that. No? 1,650. Biruin mo, kung ilan kayo, 4, 5, kayong pamilya. Kulang-kulang 10,000 na ho agad. Di ba? Tama ako, ayan, hanggang ngayon, parehas pa din ho ba? No? Parehas pa din ho, yung binabayaran na 1,650. Pag pupuntang Hong Kong, travel tax, hindi ka naman OFW, 1,650. Pag 5 kayo, na buong pamilya, kulang 10,000 na. Aba, laking bagay nun ha. Kung talagang gusto mong makapagliwaliw ha. Di ba? Kung talagang gusto mong mag-travel kasama pamilya mo, di doon pa lang, ubos ka na. Di ba? Ngayon, ang sinusulong ni Congressman Sandro Marcos, pagtanggal sa travel tax, mas abot kayang paglalakbay. Oo nga naman. Biruin mo yung magkano, kulang 10,000. Sa pera ng Estados Unidos, magkano na yon? Kulang 200 dolyar. Madami ka na mabibili kapag nasa labas ka, di ba? Pang ilang kain mo na din yon. Kung ikaw magta-travel ka sa mga Hong Kong, sa mga Macau, mura lang naman yung mga pagkain dyan. Ilang beses mo ng pangkain yon. Di ba? Ipinila na natin ang House Bill number 7443, the Travel Tax Abolition Act 2026, upang maibsan ang gastos sa pagbiyahe ng ating mga kababayan, alinsunod rin sa karapatang paglalakbay sa nakapaloob ng ating konstitusyon, kabilang ang alituntunin ng ASEAN. Alam nyo ho dito mga bossing, kami dito sa Cayman Islands, wala, only travel kami dito, walang tax. No? Lipad kami ng Miami, okay lang, sige, diretso. Wala nang babayarang kahit anong tax. Punta ng New York, okay lang. Punta ng Vancouver, okay lang. Walang tax. Parang, kung hindi ako nagkakamali mga bossing, napuntahan ko Singapore, Estados Unidos, Hong Kong, walang mga ganyan eh. O baka yung iba, meron na ngayon. Pero parang Pilipinas lang ho eh. Parang sa Pilipinas lang, yung lalabas ka lang, tataksan ka pa. Siguro sabi ng gobyerno dati, dami kang pera ha. Madami kang pang madami kang pang liwaliw ha. O sige, taksan ka namin. Sabi ni Ma'am Chris Rose, daya nyo Mark, kami ang laki ng tax namin. Saan? Estados Unidos kayo, di ba? Dito kami, walang tax. No? Wala kaming tax. Ang problema, pagkataas-taas ng bilihin. Problema, napakalaki ng mga gastos. Sa bahay pa lang Bahay, magkano? Yung isang buong bahay, yung simpleng bahay, 3,500 CI. Multiply mo ng 70 pesos kada isang Cayman dollars. O magkano na yun? Lagpas lagpas 220,000 pesos. Isang bahay pa lang yun. 2 kwarto lang yun, mga bossing. Di ba? Ayan, malaking tulong po yan. No? Para, kumbaga, pandagdag na din po yan noong mga gustong magbakasyon, noong mga gustong magliwaliw, mga gustong mag-shopping ho, mga bossing. No? Dagdag pa dito, sa pagtanggal ng travel tax, na ngayon ay nagkakahalaga ng mula 1,620 hanggang 2,700 kada tao, magiging mas abot kaya sa mga Pilipino ang pagbiyahe upang bisitahin ang mga mahal sa buhay, mag-aral o magtrabaho
at mamasyal. Huwag niyo nang issuehin. No? Huwag niyo nang issuehin yung mga ginagawa nitong mga talagang congressman na talagang walang ibang inisip po kundi tumulong sa mamamayang Pilipino. Tanggalin yung mga pabigat sa mamamayang Pilipino. Di ba? Tigil nyo na yan. Mga DDS lang naman doon. Paulit-ulit at puro mga ganyan ang ginagawa ko, mga kababayan. Kagaya na lang. Ibalik ko ha. Uulitin ko lang. Ulit-ulit yung mga DDS, Martin Romualdez, pakinggan nyo si Vince Dizon. Kung merong papakasuhan na pangalang Martin Romualdez, si Vince Dizon. Wala akong narinig 7 congressmen and 1 former congressman. Namely, former Representative Saldico, Representative Edwin Garjola, Saldico, Gabjola, Representative Jojo Ang, Representative Journey Jet Nisay, Representative Agustina Pancho, Representative Joseph Jojo Lara, Representative Francisco Matugas, at Representative Noel Rivera. Wala akong narinig dun. No, Congressman Martin Romualdez. Sabi ni Ma'am Elena Garcia na nandyan na. Sabi sa akin doon sa kabila ni Ma'am Elena Garcia kay Boss Mike Savera. Nanood ako Yung mga bata, nasa eskwelahan lang. Rated PG pala doon kay Boss Mike, ang usapan ay yung mga pampatayo ng mga pambayang magiliw ho, mga kababayan. Sabi ko, naku po, bastos pala dito sa channel. Sa channel na to. Hindi, supportahan niyo po palagi yung channel ni Boss Mike Savera. Sabi ni Ma'am Elena Garcia, Boss Mike, weekly ba ang bayad sa mga rental house dyan sa Cayman Islands? Hindi, monthly po. No? Sa Australia kasi, weekly ang bayad sa mga rent. Ano yun? Di lagi kayong bayad ng bayad. No? Nakakapagod yun. Withdraw bayad. O kaya, bank transfer weekly. Yan pa naman ho yung talagang kinatatamaran ko. No? Dito sa amin, monthly ho. Balikan natin. Wala kayong narinig, Walang narinig ho na si Martin Romualdez kasama doon. Pakinggan natin si Atty. Claire Castro. Ang pangalan, pero walang validation. Atty. Claire Castro, ano masasabi mo doon sa mga pagbibintang nila dito kay Congressman Martin Romualdez? Ito si Speaker. Hindi siya kasama doon because kinakategorize namin based on corroborative evidence. Yung pinakahuling level, ito yung mention ang pangalan, pero walang validation. At saka walang corroboration. Yun kay Gutesa. Meron pa pala kay Rizkaya. Andali, into ko lang yan. Oo, totoo naman, di ba?